Hihiling ng asylum sa the Netherlands si Attorney Harry Roque para magsilbing legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itinutuloy siyang pugante ng House Quad Committee na iniimbestigahan ang pagkakasangkot umano ni Roque sa ilegal na pogo sa bansa. Saksi si Tina Panganiban Perez. Noong Biyernes, lumutang sa The Hague, the Netherlands, si Attorney Harry Roque para magsilbing legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At kanina, inanunsyo niyang hihiling siya roon ng asylum. I'm filing formally for asylum here at the Netherlands. As soon as my application of asylum is received, I do have the rights to non-refoulement. Non-refoulement under international law means, number one, non-deportation until matapos yung investigasyon if I'm entitled to asylum status, and number two, non-prosecution for illegal entry. Pero legal naman ang pagpasok ko dahil meron akong visa. Nahaharap si Roque sa reklamong qualified human trafficking kaugnay sa Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga. Bagamat hindi pa umaabot ang kaso sa korte, kaya wala pang arrest warrant para rito. Pero merong arrest order na inilabas ang House Quad Committee Setyembre noong nakaraang taon laban kay Roque dahil sa contempt. May inisyo rin laban sa kanya na Immigration Lookout Bulletin Order. Kaya nagtataka ang mga miyembro ng Quadcom bakit nakalabas ng bansa si Roque na itinuturing nilang pugante. I'm sure gumamit ng passport niya pagdating niya dun sa Netherlands, and yung kanyang port of origin will definitely be reflected in his passport. So bakit hindi na-inform ang Bureau of Immigration tungkol dyan? O bakit walang aksyon ang ating Bureau of Immigration? So nagtatago nga siya pero doon, napaka-komportable siyang naglalakad, no? And hindi pa nga namin alam talaga kung from what country siya before Netherlands ang galing. Nakabinbin po ang aking petisyon sa Korte Suprema para ideklarang labag sa saligang batas yung investigasyon na ginagawa nila. Fake news po yung sinasabi nilang pugante ako dahil ang pugante po ay tumatakas sa isang arrest warrant na inisyu ng isang hukuman. Ang arrest warrant po ng inisyu ng Kongreso ay para lamang sa isang resource person para dumalo sa isang pagpupulong at magsumiti ng mga dokumento. Nilinaw ng Quadcom ng Kamara na walang kinalaman ang contempt at detention order ng komite laban kay Attorney Harry Roque sa pagiging abogado niya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, the Netherlands. He was cited in contempt because of his failure to cooperate and attend and honor the invitation or respect the invitation of the Quad in the investigation in aid of legislation. So, yun ang kanyang, yun ang reason why na-contempt siya. Ang Malacanang sang-ayon na dapat maibalik sa Pilipinas si Roque. Mas maganda po siguro na i-challenge po talaga natin siya na siya po yung umuwi. Kasi di ba bring home FP Duterte. So siguro mas magandang isigaw po rin ng mga tao, bring home Roque. Sagot dyan ni Roque. I cannot come home. I have to defend my president. Inihinga namin ang pahayag ng Department of Foreign Affairs at Bureau of Immigration. Sa gitna niyan, sinabi ng Quadcom na hindi sila makikipagtulungan sa International Criminal Court sakaling humiling ito ng mga ebidensyang nakalap sa mga pagdinig kaugnay sa extrajudicial killings. Well, if they can access the records in the social media platforms, let them do it that way. But asking the participation of the Quadcom, I'm sorry, but we cannot because we are not a member of the ICC. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.